Ngunit sumagot naman ang hangal na si Ningxian. Masyado daw walang muwang sile, ang isang slave, ay habang buhay na slave, simula nang nalagpasan na niya ang Black Realm, bakit hindi siya bumalik sa pamilya Lin, at marami daw siyang makukuhang benepisyo sa hinaharap kung mananatili siyang tapat sa kanila, kung hindi, mapapasailalim ka sa kamatayan. Wika naman nila. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na maging alipin nito ay dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, ngunit ang isang le ay pinatay na niya, at ang nasa harap mo ngayon ay walang sinumang slave. Kung ipipilit daw niyang pilitin siya na maging slave niya, ay sisiguraduhin daw niyang hindi na siya mabubuhay. Sa tinura naman nila ay labis naman na nanggagalaiti si Ningxian na ang lakas daw ng loob nila para sabihin iyon sa kanya. Nagsalita naman ang ating bida, at sinabihan niya ang kanyang pinsan na si Ningxian na bibilhin daw niya itong slave. Agad naman sumagot ito, at tinawag niyang pinsan ang ating bida, maaari daw nitong isipin na siya ay nagmamakaawa sa kanya. Kung gusto daw nitong ilagay siya sa ganoong paraan, at walang pipigil daw sa kanya. Wika pa nito, yamang siya ay nagmamakaawa sa kanya, bilang kanyang pinsan, paanong hindi siya may iligtas ng kaunting mukha? Basta't mamigay daw siya ng 1,000,000 pilak na barya, pagkatapos ay ibebenta nito ang slave na ito sa kanya. Subalit sa pagkakataong ito ay sumagot na rin si Princess Zhang Yoxi. At sinabihan niya si Lin Ningxian dahil ang kanyang ginagawa ay parang pagnanakaw lang sa sikat ng araw. Kahit na ang isang slave sa unang yugto ng Black Realm ay pinahahalagahan lamang sa isang max na 10k na pilak na barya, dapat daw siyang mabaliw. Ngunit sambit naman ang hangal na ito, huwag magpanggap na mabuting tao kung wala kang pera, ang pagiging mabuting tao ay may kapalit. Sumang-ayon naman ang ating bida sa nais ng kumag na ito. Magpapadala daw siya ng 1,000,000 pilak na barya sa Lin Mansion sa loob ng 1 buwan. Subalit nabigla naman si Princess Zhang Yoxi sa tinura ng kanyang pangsyam na kapatid, na halatang sinasamantala nito ni Ningxian ang sitwasyon, kaya bakit? Ngunit ipinarinig naman ang ating bida kay Eile, kumpara sa 1,000,000 pilak na barya, labis daw niyang inaasahan ang mahuhusay na kinabukasan ng kabataan. At sa narinig namle sa ating bida ay labis na naantig ang kanyang puso sa tuwa. At natuwa naman ang hangal na si Ningxian at sinabihan niya ang ating bida na siya ay may respeto, itong 1,000,000 pilak na barya ay magiging dote daw niya kapag napangasawa nito ang ikapitong prinsipe, at kanyang pinasalamatin ito. At sabay inilabas nito ang slave contract ng Lin family. Ngunit napahawak na lang sa mukha si Princess Zhang Yoxi at sinabi nito sa kanyang isipan. Nasining siya na mukhang aso na ito, yung proud ito sa kanyang mukha ay labis daw nang naiinis si Princess Yoxi. At agad naman niya itong iniabot sa ating bida ang slave contract na kanyang nilabas, at siya ay nagpasalamat sa kanyang pinsan sa pagtulong nito sa kanya na matupad ang pagmamahal nito sa talento niya. Subalit sa pagkuha naman ng ating bida sa papel na ito ay bigla na lang nitong pinunit ang slave contract na papel. Ngumiti naman ang ating bida, at sinabihan niya si Eile na mula ngayon, hindi na siya isang slave, ngayon nakuha na niya ang kanyang sarili nitong kalayaan. Ngunit sa ginawa at tinura ni Chen ay labis naman na hindi nito inaasahan nila at ito'y nanganginig sa kanyang tuwa at labis na kasawikan. At sinabi nito sa ating bida na kanyang tagapagligtas babayaran daw siya nito ng 100 beses sa hinaharap. Subalit sa ginawa naman ng ating bida ay, sinabihan naman siya ng mga tao, na siya ay gumugol ng 1,000,000 pilak na barya upang bilhin ang kontrata at sinira niya lang ito, siya daw ay nababaliw na. Ngunit namangha naman ang bata at sinabihan siya nito na siya ay mayaman ang ika-9 niyang kapatid. Subalit sa kabilang banda na antig naman ang ibang tao sa ating bida. Wika pa nila ang ika-9 na prinsipe ay napakabukas palad sa pagtulong sa nangangailangan para sa hustisya, dapat din daw silang pumanig sa kanya. Agad naman na lumapit si Princess Zhang Yoxi at sinabi nito sa kanyang isipan. Bagamat nakagawa na ng desisyon ang ika-9 na kapatid, siguradong hindi niya hahayaan na manalo ang asong Ningxian na ito. At nagsalita naman ito, itigil na daw ang pagmamalaki ni Ningxian sa kanyang sarili. At agad naman silang nagtungo sa gitna ng entablado. At sumagot naman ang kumag na ito. Tila lubos na tiwala daw sa sarili si Princess Zhang Yoxi. Dagdag pa nito, siya daw ay nagtataka kung matalo si Princess Zhang Yoxi sa kanya sa pangatlong beses. Magiging mayabang pa rin ba daw siya tulad nito ngayon? Ngunit marihin naman na sinabi ni Princess Yoxi,
Kung matatalo niya si Ningxian hindi daw niya ito bibitawan ng madali. At sarkastiko naman na sumagot si Ningxian kung ganoon ang kaso, gusto daw niyang baguhin ang mga patakaran. Kung matalo nito ang ika-9 na prinsesa ng Commandery, hindi niya kailangan ng paghingi ng tawad ngunit sa halip, gusto niyang bigyan siya ng pabor ng kanyang pinsan na siya ay lumuhod at hihingi ng tawad sa kanya. At sinabihan niya ni Princess Yoxi, na ano sa tingin nito, siya daw ay mag-relax dahil hindi niya ilalagay sa ganung sitwasyon ng ating bida. At wika naman ng ating bida, na sigurado ito matatalo si Ningxian ng kanyang pang-9 nitong kapatid. At sila ay may kasunduan. At sumagot na lang si Ningxian. Dahil sumang-ayon siya sa kanyang mga tuntunin, kaya huwag siyang utres ang kanyang binitawang mga salita mamaya. Nagsalita naman si Princess Yoxi at sinabi nito sa ika-9 nitong kapatid, na hindi na niya kailangang mag-alala pa, ang kanyang pang-9 na kapatid na babae dito ay tiyak na hindi siya ipapahamak. Napaisip naman ng ating bida, ang ika-9 nitong kapatid na babae ay marahil ay matagumpay na na-cultivate ang unang antas ng Tianhe scripture. Nagsaad naman ang kumag na ito, na tama na daw ang chit-chat, at sinabihan niya si Princess Zhang Yoxi na siya pasugad na. At ilang sandali lamang ay sabay silang sumugod na parang gusto nilang tapusin agad ang kanilang laban. At agad ginamit ni Ningxian ang kanyang espada at patusok nitong panang-atake at may lumabas ditong malakas na enerhiya. Nakita naman ito ng ating bida. Siya daw ay nasa pagkumpleto ng Yellow Realm, anong mga pills ang kanyang iniinom upang mapabuti nito ang kanyang lakas ng napakabilis. Ngunit makikita naman natin na nasalag naman ito ni Princess Zhang Yoxi gamit ang espada nito. Sa kabilang banda nagsaad naman ang third prince na minsan nakalaban ng ating bida. Na si Lin Ningxian ay labis na lamang ito sa cultivation, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang talunin ang ika-9 na kapatid na babae, ang kanilang ika-9 na kapatid na lalaki ay kailangan pa rin siya ay masyadong bata at mapusok. Wika din ng ika-5 prinsipe kung gusto ni Lin Ningxian na lumuhod ang ating bida sa kanya, hindi daw ba madungisan nito ang reputasyon ng royal family. Subalit sumigaw naman ang bata, at sinabihan niya si Princess Zhang Yoxi na kaya niya ito. Huwag daw niyang hayaang lumuhod ang ika-9 na kapatid sa mabangis na babaeng iyon. Naging seryoso naman ang kanilang mga mukha. Sambit naman ni Ningxian, anuman siya daw ay nag-practice ng matagal, ngunit mas lamang daw siya sa kanilang dalawa. Sumagot naman si Princess Yoxi na kaya ano kung ano siya sa pagkumpleto ng Yellow Realm, at siya din daw ay nasa parehong Yellow Realm. At agad naman na tumalon si Princess Zhang Yoxi sa itaas at itinaas nito ang kanyang espada at ginamit nito ang kanyang natutunang teknik na Tianhe scripture, at may namong asol na enerhiya sa kanyang ginawa. Ngunit sinabi na lang nito na wala itong pakialam kahit na naabot na nito ang Yellow Realm, at siya ay hindi pa rin siya mananalo sa kanya. At kanyang pinakawala ng Sacred Guiding Sword at may lumabas na malakas na enerhiya at ito'y bumulusok sa kanya ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito at sabay niyang pinakawalan ang kanyang Blue Sea Sword technique. At kanyang pinakawalan ito, at makikita naman natin na nagtama na nga ang kanilang mga atake, ngunit agad naman na umatake si Ningxian hinampas nito ang kanyang espada at tinamaan sa kamay si Princess Zhang Yoxi at ito'y namilipit sa sakit, agad naman siyang umatras dahil siya ay dihado sa kanilang laban pag malapitan. Nagsalita naman si Ningxian, na binaygo daw siya talaga. Kahit isang buwan siyang mag-practice ng husto, hindi pa rin siya mananalo sa kanya. Sumagot naman si Princess Zhang Yoxi na kahit mahulog man siya sa yugtong ito, hindi niya hahayaang ipahiya nito ang kanyang pang-9 na kapatid, huwag siyang maglakas loob at tingnan daw nito ang kanyang lakas. Sa kabilang banda nagsaad naman ang ating bida at sinabihan niya si Princess Zhang Yoxi na huwag niya itong kalabanan ng harapan, gamitin lang daw nito ang kanyang mga galaw upang maubos ang genuine chi ni Ningxian. At agad naman itong ginawa ni Princess Zhang Yoxi at siya umiiwas sa pag-atake sa kanya, ginamit nito ang kanyang mabilis na galaw. Wika naman ni Ningxian, kahit na daw turuan siya ng ating bida hindi pa rin daw siya matatalo. Ngunit napagtanto naman ni Princess Zhang Yoxi na tama ang itinuro sa kanya ng ating bida at simula daw ngayon ay tatulunan niya ito. At sa pag-atake ulit ni Ningxian at kanyang iwinasiwas ang kanyang espada. Ngunit naiwasan ulit ito ni Princess Yoxi. Subalit sa pagkakataong ito, ay naiinis na si Ningxian. At sinabihan niya si Princess Yoxi na tumigil ito sa pagtakbo, walang paraan para manalo siya laban sa kanya.
at kanyang itinusok ang espada nito. Ngunit agad naman naharangan ito ni Princess Yoxi gamit ang kanyang espada. Subalit tumalsik naman siya dahil sa lakas ng impact nito. At napigilan naman niya ang kanyang pagtalsik gamit ang kamay nito. At sa patuloy na pag-iwas at pagsalag ni Princess Yoxi, ay gumagana ito, at tuluyan nang naubos na ang stamina ni Ningxian. Ngayon ay mas lalong tumaas ang chance nito ang pagkakataong niyang manalo. Sa kabilang banda, makikita naman natin si Ningxian, ito ay pinagpapawisan na dahil sa labis nitong pagod. At siya ay napamura na lang, kung hindi daw dahil sa ating bida kung hindi dahil sa kanyang mga pointer, nalaglag na daw si Princess Zhang Yoxi sa kanyang espada ngayon. Wika pa ng ating bida. Ika-9 na kapatid na babae, magpatuloy sa pagtakbo at maghintay ng tamang pagkakataon na mag-counter-attack. Nagsalita naman si Chen Yu tulad ng inaasahan sa kanyang talentadong pinsan, nagawa niyang ibalik ang takbo sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita, dahil nagbigay siya ng payo sa ika-9 na prinsesa ng commandery, maaari din daw niyang payuhan si Ningxian. At agad naman sumang-ayon ang ating bida sa kanyang sinabi. At agad naman niya itong sinabihan si Ningxian, dahil mahilig tumakbo ang ika-9 na prinsesa ng commandery na si Zhang, gamitin ang pamamaraan ng pagpatay sa espada ng pamilya Lin upang putulin ang kanyang landas sa pagtakas. At naging seryoso naman si Ningxian. Natingnan daw nila kung paano pa makakatakas si Princess Zhang Yoxi mula sa kanyang Lin family killing sword technique. At agad naman niyang ginamit nito ang pinagmamalaki niyang killing sword technique na kanyang pinang-atake. At sa pagkakataong ito ay hindi na ito naiwasan pa ni Princess Zhang Yoxi at tumama sa kanya ang enerhiyang ito. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida, na gamitin niya ang Blue Sea Sword technique para i-target ang kanyang kalaban sa ganong tindig. Ngunit kahit na nahihirapan siya ay pinilit niyang hawakan ng mahigpit ang kanyang espada. At kanyang ginamit ang Blue Sea Sword technique at lumabas ang enerhiya nito na tubig sa kanyang ginawa. At ilang sandali lamang ay nag-release na ito ng isang slash. Bumulusok naman ito sa harapan ni Ningxian habang pinagmamasdan niya ito, at ilang segundo pa ay tinamaan na ito at buo niyang nasalo ito, dahil hindi na siya nakaiwas pa sa labis nitong pagod. Tumalsik naman siya sa lakas ng impact na yun at nabitawan nito ang kanyang espada. At sa pagkakataong ito ay sinabihan siya ng ating bida na sundan niya ito at kanyang atakihin pa. At agad naman nagpakawala ito ng isa pang hampas at lumabas ang malakas na enerhiya sa kanyang ginawang atake. Nanlaki na lang ang mata ni Ningxian habang patama na sa kanya ito. At ilang sandali pa ay tumama na ito sa kanya at isang malakas na pagsabog na enerhiya ang naganap. Sa kabilang banda, napasigaw na lang ang tatlong bugok na ito dahil sa nangyari kay Ningxian. Saad naman ni Chen Yu sa kanyang isipan. Ang pag-atake ng ganoong antas ay hindi sapat upang talunin ang kanyang kapatid na si Ningxian. Sambit naman ng ating bida, na huwag daw ibaba ang depensa ng kanyang ika-9 na kapatid na babae. Bumalik naman tayo ng eksena, at makikita naman natin si Ningxian na nakahandusay ito sa sahig at pilit itong tumatayo. Nagsalita naman si Princess Zhang Yoxi, at sinabihan niya si Lin Ningxian pareho silang nagtamo ng pinsala, kaya kung gusto daw ba niyang hindi na ipagpatuloy ang kanilang laban. Sumagot naman si Ningxian kung binibiro daw siya nito, ang isang tauna na katulad ni Princess Zhang Yoxi na gustong tapusin ang laban na ito sa pamamagitan ng tabla. At agad naman niyang kinuha ang espada nito, at sinabihan naman siya ni Chen Yu na gamitin ang sagradong kasanayan sa espada diretso sa mukha ni Princess Zhang Yoxi. At agad naman niya itong ginawa. Subalit naiwasan naman ito ni Princess Zhang Yoxi sa huling sandali. Nagsaad naman ito, ang asong katulad daw ni Ningxian na ito ay maglakas loob na gawin niya ito sa kanya na isang commandery princess, at hindi daw siya patatawarin nito. Sa kabilang banda, sinabihan naman ng ating bida ang kanyang kapatid. Agad nang gumamit ng 3 hakbang sa kaliwa pagkatapos ay bumalik at magbigay siya ng isang hampas. At ilang sandali lamang ay umatake na ulit si Princess Zhang Yoxi. Ngunit naiwasan naman ito ni Ningxian nang walang kahirap-hirap. At siya ay nag-counter-attack. At nagpatuloy naman silang dalawa sa kanilang sagupaan. Sa tuwing magtama ang kanilang mga espada ay makikita naman ang malalakas na enerhiya sa buong arena. Ngunit napaisip naman si Chen Er. Kung magpapatuloy ito pareho silang dalawa ng kanyang ika-9 na kapatid na babae at si Lin Ningxian ay makakaranas ng mga malubhang pinsala, at hindi ito ang resulta na gusto nito.
Subalit nabigla naman sila dahil biglang kinuha ng ating bida ang kanyang espada. At tumalon sa entablado ang ating bida. At sinabihan niya si Princess Yoxi, na tingnan daw nito kung paano niya isagawa ang hakbang na ito na sagradong Breaking Plum Sword. Ngunit nabahala naman si Ningxian. Ang Sacred Breaking Plum Sword, ay hindi pa niya natutunan ang teknik na iyon, ano daw ang dapat niyang gawin sa pagkakataong ito. At ipinakita na nga ito ng ating bida ang kanyang Sacred Plum Breaking Sword technique kay Princess Yoxi. At agad naman niya itong nagawa ng tama at may lumabas ditong enerhiya at kanyang panang-atake ito kay Ningxian, ngunit agad naman naiwasan niya ito sa kanyang pagyuko. At sa oras na ito ay nakita itong pagkakataon ni Princess Yoxi at ginamit niya ang sidestep. At agad itong napunta sa likod ni Ningxian. Naramdaman naman ito ni Ningxian subalit huli na. Dahil nakatutok na sa kanyang leeg ang espada ni Princess Yoxi. At sabay sabi nito na siya ang panalo sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, nagulantang naman ang mga nakasaksi sa kanilang laban. At nanggagalaiti naman si Chenyo, na si Ningxian na nakakonsumo ng isang malalim na pil ng dugo ay nawala ang Commandery Princess na mayroon lamang isang average na talento. Hindi niya inaasahan ng isang taong kasing elegante niya ay mahuhulog sa ganoong antas ng kahihiyan. At nagsaad naman ang mga bugok niyang alagad, na paano siya natalo ng ganun lang. Mabilis siya, hindi man lang nila makita ang bilis nila at makita ng malinaw. Subalit sila ay naalala na lang nito ang mukha ni Ningxian sa kanyang isipan. Wika din ng batang babae, na natalo ng kamangha-manghang ikasyam niyang kapatid na babae ang mukhang asong galit na babae, at nagdala daw ng karangalan sa maharlikang pamilya si Princess Zhang Yoxi. Sa kabilang banda, napahawak na lang sa ulo ang ating bida at ito'y napabuntong hininga. Ang laban daw na ito ay nagpakaba sa kanya ng higit pa kaysa kapag siya ay nagkakaroon siya ng sarili nitong mga laban. At saad naman nila para sa kanyang tagapagligtas na kadalasang kalmado at napalitan ito ng sobrang kaba. Nagsalita naman si Princess Zhang Yoxi at sinabihan niya si Ningxian. Na wag itong gagalaw, nakakalungkot kung hihiwain ito ang mukha nitong nakakastraddling beauty. Sumagot naman si Ningxian, kung mayroon daw siyang lakas ng loob, ay maglaban ulit sila, kung hindi dahil tinulungan siya ni Zhang Rukan, hindi magiging imposible na matalo siya nito. Ngunit ngumiti naman si Princess Zhang Yoxi, nanalo na siya kaya bakit pa niya ito lalabanan. Wika pa ni Ningxian kaya daw nilang itaas ang mga pusta, kung matalo siya muli sa kanya, handa itong maging kanyang lingkod na babae at pagsilbihan siya ng 10 taon. Ngunit kahit na ganon, hindi interesado si Princess Zhang Yoxi at sinabi nito na natalo niya ito sa laban na ito, at inutusan niyang lumuhad siya at humingi ng tawad sa kanya, o hihiwain niya ang maganda nitong mukha, ako ang nanalo, at gusto nitong lumuhad siya sa kanyang harapan kung hindi, papaslangan siya nito. Sumagot naman si Ningxian na papayag lang siyang hihingi ng tawad sa kanya, at siya hindi lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Subalit sa sinabi nito ay lalong idiniin ni Princess Zhang Yoxi sa kanya ang espada na nakatutok sa kanyang leeg. Sa kabilang banda, umakyat naman si Chenyo sa entablado. At sinabihan niya si Princess Zhang Yoxi na kamahalan ay dapat siyang magpatawad, ngunit sa kanyang ginawang kalapas-tanganan ay lalong nagalit si Princess Zhang Yoxi, at sinabihan siya na siya ay isang servant ng kanyang ikapitong kapatid, ay wala siyang karapatan na tumayo sa kanyang harapan at kausapin siya. At sinabihan niya itong pag-alit na lumuhad sa kanyang harapan. Sa tinura naman ni Princess Zhang Yoxi, ay nanginig naman sa galit si Chenyo. Nagsaad pa ulit si Princess Yoxi, at inulit nitong sinabi kung narinig daw ba ni Chenyo ang kanyang sinabi sa kanya. At sinigawan niya ulit itong lumuhad. Pinagpawisan naman ito, at sambit nito sa kanyang isipan. Nagaano siya kalakas ng loob na ipahiya siya ng isang maliit na nasa antas na Yellow Realm. Siya ay nagtimpi na lang sa galit. At wala itong nagawa kundi gawin na lang niya ito. Dahil isa pa rin Commandery Princess ang nag-utos sa kanya. At agad itong lumuhod. At humingi ng tawad sa Commandery Princess. At dagdag pa nito na luluhod na rin agad si Ningxian at hihingi ng paumanhin sa kanya. Ngunit nagsalita naman si Princess Zhang Yoxi at sinabihan niya si Ningxian. Na siya ay hindi isang hindi makatwirang tao, kung handa siyang magbayad ng 1,000,000 pilak na barya, pagkatapos ay pakakawalan daw siya nito at hindi na niya kailangan pang lumuhod. Subalit pagalit naman sinabi ni Ningxian,
At saan daw siya hahanap ng 1 milyong pilak na barya?